Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali sa inyong lahat kung anong oras nyo man ito napapanood. Bago natin simulan ng video, ay pinapaabot ko ang aking pakikiisa sa mga nasalanta ng nangyaring lindol nitong kamakailan lang, no? Sana mabuti ang kalagayan ng mga survivor at saka yung mga nawalan ng trabaho dahil sa pangyayaring ito. Sa ngayon, dapat magkaisa tayo, no? Mag-focus tayo sa mga hindi natin pagkakaunawaan lalo na sa politika. Okay, anyway, sa wakas meron na tayong update dito kay FLM. Lumutang na naman siya sa social media. And as an added bonus, lumutang na din ulit publicly si Dong Batalan. 'Di ba? Okay, tignan natin 'to, no. Kung naalala nyo, ito yung itsura ni FLM dati. Bago magsimula itong Makagago Saga, ganito ang itsura niya. Yan. Okay, pakinggan natin, no. Buhay niya, hahanap siya ng taong sikat. Kaya nga Makagago pangalan niya kasi gago yan. Yun ang hanap buhay niya, hahanap siya ng taong sikat, hahanap siya ng taong ganito, titirahin niya. Pag nagkaharap kami, baka bunutin ko lahat ng ilong buhok sa ilong niya, tsaka ako ipanguya sa kanya eh. Sa simula ng Makagago Saga, Makagago versus FLM Saga, ganyan ang itsura niya. Right now, ganito na ang itsura niya ngayon. Shoutout pala kay Norman Osborn, no? Norman Osborn Mangusin dito sa video na ito. Ganito na ang itsura niya. Ayan, no? Kitang-kita naman sa mukha niya na stress siya. Malayong malayo doon sa itsura niya nung siya ay ayan, no, nung bago pa siya makulong sa simula nitong Makagago Saga. Ayan na yung itsura niya ngayon. Mukhang puyat. Sabi nila, napupuyat daw yan kakakasino. Pero, hindi lang puyat yung nakikita natin dyan eh. Mukhang stress. No? Nakuha natin yan dahil merong nag-post ng picture na yan doon sa Makagago group page. 'Di ba? At syempre, meron tayong may papakita ko sa inyo, no. Galing ito kay Ate Marbs, no. Ayan. Sabi niya, hindi niyo makita, lakihan natin, no. Sabi niya, breaking news. Good news. FLM Francis Leo Marcos ini-enjoy umano ang private life. At sa ngayon, wala pang balak magpakita sa social media. Abang-abang na lang daw kung kailan siya magla-live. Yan yung sabi ni Ate Marbs. Wala daw balak magpakita sa social media. Pero si Alex makulit, si Alex Pabella. Pakinggan natin, no. Ito yung very recent na nakita natin si FLM. Tignan niyo yung itsura niya diyan. Halatang-halata na siya ay pumayat, no? Pumayat siya. At tignan niyo yung itsura at mga actuations niya. Ito ba yung mukhang nag-e-enjoy sa buhay? Good morning sa inyo. Nandito ang aking best friend. Best friend forever, wala ito. Yung best friend niya, yung sinasabi niyang wala daw political power, walang influence, and so on, mahina, di ba? Ngayon, best friend niya ulit. Okay, pakinggan natin. Bitaw. Pare, konting kamay lang. Good morning. Tignan niyo, mukha bang may gana pa yan. Tignan niya, ulitin natin. Pare, konting kamay lang. Good morning. Mukha bang may gana yan sa nangyayari sa kanya? No, balita ako, sunod-sunod na naman daw yung kanyang pagkatalo sa kasino. Kung tutuusin, naaawa na rin ako dito kay FLM, no? Naaawa ako, hindi dahil naaawa ko. Parang lang yon, masining na pagpapahayag, no? Bakit ko nasabi? Kasi yung mga kaibigan niya, ginamit lang siya para magkaroon ng traction dito sa social media. For example, ito si 'di ba? Ito si Ate Marbs. Ngayon nagpo-political vlogging na, nagpo-political commentaries na ngayon. Pero sumikat siya dahil dito sa kaka
bida tungkol sa pagmamahalan di umano nila ni FLM. No? Sabi niya dito, breaking news daw. Akala mo naman may bagong ano, may ba, may bagong balita tungkol sa ano, ganun lang rin naman, no? Ini-enjoy daw yung private life. Good news pa daw. Alam nyo, hindi good news para sa maraming tao na maganda yung buhay ni FLM. Hindi dahil naiinggit sila, kundi kasi ang daming sinira na buhay niya ni FLM. 'Di ba? Ngayon, siguro naman naalala nyo nung nag-livestream kami na umakyat si Makagago doon, 'di ba? Kung naalala nyo 'yon, sinabi ni Sir Erwin, the Kings, na abangan daw yung June 10. Ano bang meron sa June 10? No? Okay. Ito, pinost ito ni Sir Erwin nung doon sa kanyang sa kanyang FB page, no? Kulaong. Oplan Kulaong kulong, 'di ba? Ayan, oh. Tapos nagpahaging siya kung sino-sino tong mga to. Kung sino-sino yung 8 na nagsama-sama para may magsampan ng kaso dito, no. Hindi we do not have the liberty to divulge kung ano kung sino-sino yung mga taong yan, pero obvious naman kung sino itong kalbo dito, 'di ba? Okay? So, ito si Balyena, obvious rin yan kung sino. Pero hindi natin alam yung iba. Ayun, katulad yan, may alien, may no? Pero ito kamukha to ni Victoria. Pero hindi ko sinasabing siya yan, ha. Okay. Pero ngayon, meron lumutang din si Sir Dong Batalan, no. Okay, pakinggan natin to. No. May nag-post kasi na si Dong Batalan ay nasa may Las Piñas SM, no. SM sa South Mall. Ewan ko kung South Mall nga ba, basta sa mall doon sa somewhere in Las Piñas. Sabi, wala man lang bang kumutos dyan, sabi nito ni Cartesiano Mark Henry. Sumagot ito si Sir Batalan. Kaya mo ba akong kutusan? Gunggong, pag nagsalita, akala mo matapang. Ayun. Hindi nyo nga kaya si Kulaong eh. Ako ba kakayanin nyo? Hindi nyo ba napansin? Binanggit niya yung word na Kulaong to refer to Norman Mangusin. So, ibig sabihin ba? Okay. So, well, marunong naman kayo siguro mag-connect the dots, no? Pero anyway, ito yung mensahe ko sa'yo, Dong Batalan. Hindi ko alam kung mapapanood mo to, no? Pero Dong Batalan, wag kang magyabang. Nakiride ka lang kay FLM noon. Kung wala si FLM, wala ka din. Kung hindi dahil hindi nila kaya si Kulaong, ibig sabihin, hindi ka rin kaya. Mas mahina ka kay Kulaong. Tandaan mo yan. Wala kang sariling fans, wala kang sariling wala kang sariling solid na fan base. Ganyan yan si Dong Batalan. Pakiramdam niya, dati, nung time na kasama niya si FLM, no, akala niya yung kasikatan ni FLM ay kasikatan din niya. Yung fan base ni FLM ay fan base din niya. Yun yung akala niya o yung gusto niyang ipalabas. Pero napakataas ng propensity nito ni Dong Batalan na mag-jump ship at iligtas yung sarili niya pag siya na yung naiipit. 'Di ba? Napakataas ng propensity niyan. Masasabi natin na na totoong traitor yan si Batalan talaga. Kaso ayaw niyang maging antay kasi alam niya na siya din ay mapapahamak. Okay. Pero abangan nyo. No? Ito, panoorin nyo tong video ito para maintindihan nyo kung anong ibig kong sabihin dyan. No? O di, singilin natin si FLM. Problema ba yon? Si FLM ang may utang sa inyo, hindi ako. Hindi ang FFCI. Diba? Ayan. So, nakita nyo, di ba, yung video na yan? No? Nililigtas niya yung sarili niya.
No? Nililigtas niya yung sarili niya. Sa kanya naman nagpapadala ng pera kay Dong Batalan naman 'Di ba? Kay Dong Batalan nagpapadala ng pera para mapunta kay FLM. Alam nating lahat 'yan. Pero abangan nyo, no? Kasi lalabas na naman yan si Dong Batalan. Malapit na. At finally, sariwain natin itong video na sinasabing gagawin daw manager ni Alex the Skywalker itong si Casper. Gagawin daw siyang operations manager, no? Panoorin natin. Okay, so ayan. Pero teka lang, may napansin ako, no? Mamaya ako sasabihin. May surprise ako sa inyo. Kung sino ang kasama ko. Okay, may sorpresa daw. Pero hindi, ito yung gusto ko i-point out. Nakikita nyo ba to? Sabihin nyo sa akin kung mali ako, ha? Pero ito ba yung lalaki na pinagpanggap nila na Arabo? Hindi ko alam, no? Kung siya ba yan. Medyo pahawig pero anyway. Nandito lang sa likod at magugulat kayo. At ngayong umaga kami magkasama. Pare, pakita ka na. Huwag ka na magtago. Mga followers dyan tayo kay Boss Alex Abella. Yan, nandiyan ang ating pinakamatibay ngayon, ang ating station manager. Narinig niya, station manager. No? Pero ano nang ginagawa ni Casper ngayon bilang manager? Ito, ayan. Yan. Manager. Walang masama dyan, no? Pero bakit kailangan magsinungaling? Walang masama sa maging pintor, no? Pero bakit kailangan magsinungaling?